Pag-usapan natin ngayon ang official reaction ng Kamara through one of its deputy speakers, si Congressman Paulo Ortega, tungkol sa pahayag ng Iglesia na mag-conduct ng malawakang rally against sa impeachment. Dahil gusto ng Iglesia yung opinion ng Pangulo na huwag nang pagtuunan ng pansin ang impeachment dahil nakaka-distract lang sa mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Pakinggan itong balita ng Net 25. Samantala, Kamara ay ginagalang ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ng Pangulo na huwag na ituloy ang anumang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Big Sumintak, detalye. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko, parang sinasabi nila they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. Ayun, nire-respeto. Mabuti naman at natauhan po sila dito sa stand o prinsipyo ng Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng impeachment. The same manner na ayaw din ng Pangulo. Despite sa very unambiguous stand. Yan ang salitang binitawan ni Executive Secretary Bersamin. The President stand is unambiguous. Very clear. Ayaw niya. May nag-file pa rin. Di wala daw silang magagawa. Ngayon, nagkaroon ng fellowship dinner sa palasyo. Sabi nila, hindi daw nila napag-usapan ang impeachment. Maniwala ba kayo? Tapos ito na, nire-respeto nila. Pag yan ang reaksyonan natin, ano yung ibig sabihin ng nire-respeto? So, papatayin na bang impeachment dyan sa Kamara? Hindi na iakyat sa Senado? Niliwanag ni Ortega na wala pang opisyal na posisyon ng majority group sa Kamara kaugnay ng isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayon kay Ortega, nakapokus ang liderato ng Kamara sa mga legislative agenda na kailangang pagtibayin bago matapos ang 19th Congress. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun, lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may... Yan. Agree ako doon na dapat aksyonan nila yung i-file na complaint. Kasi itong mga makakaliwa, sila talaga ang gustong-gusto na mawala sa eksena si BP Sara. Yan, Makabayan Black, kasama na yung Akbayan, poros makakaliwa yan. Alam naman natin si BP Sara, talagang galit na galit sa mga grupo na ganyan, yung nanggugulo. So, malaking tinik sa lalamunan ng mga grupong ito si BP Sara. Kaya, ayun, silang nag-file. So, ito ang basa ko dyan, yung pagpunta ng mga kongresista, nag-fellowship dinner sa Malacanang, hindi ako naniniwala na hindi nila napag-usapan yung impeachment. Yun ang main agenda, yung impeachment. Pag-usapan yan. Yung pagpasa nila kay Pangulong Marcos ng statement, manifesto of support, to me, palatandaan nyo na, sige po, Mr. President, papakinggan namin yung inyong
kahilingan, yung itigil ng impeachment. Yun ang basa ko. I don't know sa inyo. Subukan nating magbasa sa mga comments, ha? Okay. Takot sila. Ralph, sabi niya, takot sila sa iglesia dahil madami sila at baka wala silang makuhang boto. Correct. Malapit. Next year. Nako. Pag itong mga kongresista, itutuloy nila na isasampa yung iakyat sa Senado ang impeachment complaint, malalaman natin sino-sino yung mga pumirma. Kasi kung iaakyat nila sa Senado, hindi na, gahol na sa oras, hindi na magagawa yan yung normal process. Ang gagawin dyan is direct resolution. Pipirma ang mga kongresista, 106 na kongresista lang magpirma. Tapos, na-impeach na si BP Sara, iakyat na sa Senado at mag-trial na. Kaya lang, dahil itong stand ng iglesia na ayaw nila ng impeachment, maghunos dili, mag-isip yung 106 na pipirma or more. Kasi, I'm very sure kung itutuloy nila ang impeachment, despite sa panawagan ng Pangulo, despite sa pagtutol ng iglesia, babantayan ngayon ng Iglesia ni Cristo niyan yung mga pumirma sa resolusyon para ituloy ang impeachment. Ibig sabihin, sa election next year, yung pipirmang mga kongresista sa resolusyon para i-endorse ang impeachment, walang makukuhang endorsement din ng Iglesia. Ganyan lang katapat. Kaya, salamat. Agree ako dito kay Reynaldo Relod. Sabi niya, takot sila sa iglesia. Nilo Bultar, sabi niya, happy viewing po mga kapatid mula po dito sa distrito ng Caloocan. We support BP Sara Duterte watching from Riverside, California. Hearts Bacamante, natakot ata nang malaman na mag-rally ang INC. Salute sa initiative ng INC. Salamat dahil ginagawa nyo ang tama. Umaksyon kayo para pigilan ang kasamaan. So, sana totoo yung hinala ko na nagkasundo na ang Malacanang at ang mga kongresista na mamamatay ang impeachment complaint dyan pa lang sa Kamara. Ituloy natin ang balita. Proseso pong pagdadaanan yan, hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Niliwanag naman ni Ortega na constitutional duty ng Kamara na aksyonan ang impeachment complaint na isinampal laban sa pangalawang Pangulo. Okay, so December 6 na ngayon. Ilang session days na lang, less than 8 siguro, mga 6 na. Kaya there's no way na maaksyonan ang impeachment complaint using the normal process bago mag-break. December 20, mag-break ng mga kongresista. So, kung hindi nila ma-endorse ngayon, next year na naman. So, gahol sa panahon. Sabi nga ng mga law expert is wrong timing ang pag-file. Dahil gahol na gahol sa oras. Kaya lang, the only way na matuloy ang impeachment is direct resolution ng mga kongresista. Palagay ko, yun ang unang plano nila eh. Kaya lang, hindi nila ini-expect na gagalaw ang iglesia. Nabigla sila nung nag-announce ang iglesia na rally kami. Ayaw nilang mapasama sa iglesia dahil election na next year. Yun. Nag-fellowship dinner sa Malacanang,
nag-submit ng manifesto of support na Mr. President, supportahan ka namin. Okay, so wag ka nang mag-alala sa impeachment dahil mamamatay na yan sa Kamara. Sana nga ganon, para wala nang gulo. Hindi na matuloy yung impeachment na yan dahil nakakasagabal lang sa pag-unlad ng ating bansa.